palagi kami binibigyan ng pera ng lola ko kaya parang nasisilaw na ako sa pera. Kaya nagagawa ko ng mangupit sa tuwing pumupunta kami doon lalo na kung wala na siyang maibigay. Itago na lang natin siya sa pangalang Isay at ang kwento niya ay nangyari noong siya ay bata pa. Si Isay ay may kakambal na nakatira sa bahay ng kanyang lola kaya palagi silang nagpupunta doon para makita ang kapatid niya. Sa tuwing dumadalaw si Isay sa kanyang kapatid ay palagi siyang binibigyan ng pera ng kanyang lola hanggang sa parang nasisilaw na siya. May mga pagkakataon kasi na wala ng perang maibigay ang kanyang lola kaya parang may nag-uudyok kay Isay na dumugas ng pera. Isang beses na lang namang dinugasan ng pera ang kanyang lola pero parang may bumubulong sa kanyang isipan na gawin niya ulit yon. Hanggang sa isang araw na nagpunta si Isay sa bahay ng kanyang kaklase at may nakita siya na isang wallet sa ibabaw ng ref. Bigla na lang pumasok sa isip ni Isay na parang gusto niyang kunin ang pera sa loob ng wallet pero parang sobra ang kanyang kaba. Sa kabila ng takot ni Isay, nagawa niya pa rin kunin ang pera sabay alis niya ng bahay ng kanyang kaibigan. Pero nalaman pala ng nanay ng kaklase niya na si Isay ang kumuha ng pera kaya ibinalik niya agad ang pera at humingi siya ng tawad. Sa sobrang kahihiyan ni Isay, ipinangako niya sa kanyang sarili na hindi niya nagagawin ulit yon pero paglipas lang ng ilang taon ay nagawa niya na naman ang pandudugas. Buong akala ni Isay na walang nakakaalam sa ginawa niya pero isang araw pag-uwi niya galing ng eskwela may dumating na sulat galing ng barangay. Pinagalitan agad sila ng kanilang nanay dahil ang sulat ay blatter galing sa kanilang barangay para sa kanilang dalawang magkapatid. Dahil isinama pala ni Isay ang kanyang kapatid sa kanyang ginawang pandudugas at may nakakita pala sa kanilang dalawa. Humarap sila sa barangay at humingi ulit ng tawad. Sa sobrang takot ni Isay na maulit yon ay hindi niya na daw yun gagawin. At ang nakahuli pala sa ginawa nila Isay ay walang iba kundi ang nanay ng kanyang best friend na itinuring niya ng kapatid. Pero nang dahil sa pangyayaring yon ay nasira ang kanilang pagkakaibigan kaya sising-sisi si Isay sa nagawa niyang kasalanan. Gusto sana ni Isay na mabuo ulit ang kanilang pagkakaibigan pero parang malabo nang mangyari. Nagkaroon na ng lamat ang kanilang pagkakaibigan dahil palagi napapagalitan ng kanyang best friend dahil siya daw ang palaging kasama. Sising-sisi naman daw si Isay sa kanyang mga nagawa pero ang kinasasama ng loob niya ay palagi na lang daw inuungkat ng nanay ng best friend niya ang mga pangyayari. Sa pagkakaalam daw kasi ni Isay kapag minor ang sangkot hindi na daw dapat inuungkat. Yan daw kasi ang mga dahilan kung bakit hanggang ngayon ay hindi niya pa rin makalimutan ang mga nagawa niyang kasalanan. Kaya hanggang dito na lang Ate Jaren. Siguro para sa iba masasabi nila na may sakit lang si Sender na kleptomaniac pero para sa akin ay hindi kahit hindi ako espesyalista. Kasi sa pagkakaintindi ko masasabi mong may sakit kang kleptomaniac kapag yung bagay na dinugas mo ay kaya mo naman bilhin. Yung tipong hindi ka naman nag-i-interest doon sa mismong bagay na dudugasin kundi mas interesado ka sa pakiramdam na ikaw yung dumudugas. At sa ngayon hindi natin kayang kontrolin yung bunganga ng nanay ng best friend mo kung kailan niya gustong ungkatin. Pero para sa akin kasi napabuti rin naman na nakita niya yung ginawa mo dahil ngayon nahinto ka na, di ba? Kasi paano kung nakatandaan mo na yung ganyang gawain at hindi ka na minor? Sigurado humihimas ka na ng rehas ngayon. Yung tungkol naman sa pagkakaibigan yung dalawa ng best friend mo ay ganun talaga, siguro aralin mo na lang natanggapin. Habang tumatanda kasi tayo, nag-iiba-iba tayo ng mga priorities at purpose sa buhay kaya dapat aralin mong i-honor yung feelings ng kaibigan mo kung ayaw niya na talaga.